Tuloy ho tayo mga kababayan, ha? Day 2 ho ng second week ng impeachment trial ni VP Sara dyan sa Senado. Wala ho tayo magaraming pag-uusapan dito sa video na to. Isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo yan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Tuloy na ho tayo sa pagtatanong nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Good. Senator Judge Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, isang beses, sir. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko po ang admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko po ang admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yun at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo, sir. So doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest? Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, ni-reiterate Okay, niya. very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well as October 18. other evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest, This is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions Paikot-ikot kasi itang silotok eh. Halatang meron siyang naratibo na ayaw bitawan. are utterances. Yes, sir. Okay, admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Yes. Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit. Masasapak ka na naman yan. Walang yaka. Ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional
as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this. Sa pool na naman sa mukha itong si Lotok. Sinasabi ko sa'yo eh. Hindi ka makakalusot dyan. Meron ba siyang state admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. I do not know, sir. Ang you do not know. ang nire-refer ko na... Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer. Move on na tayo! Sir, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir. Ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa'yo. Walang pa natin itong Senator Cayetano. Husay, husay. Kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video. Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, Nako, yan na. Nagkakahindot-hindot na tong si Bida-Bida. Yan ang problema natin dito. Nagkakahindot-hindot na ho siya. pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. no. So you do not know what the alaman ng video? Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question, when you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I it think up? it should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation nyo nung video? No, I think yung Palakpakan natin itong si Senate President ng Taong Bayan. Senator Alan Peter Cayetano. in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Your Honor. Pwede ko pong ulitin. Your Honor. Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer?
Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, my cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor. Yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And the by- utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. Hindi maybe, yes NBI yun. kayo nag-ano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. Galing si Cayetano. how much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through Yeah, information and so communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any ng one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Not necessarily, thank you, Your Mr. Honor. President. Noted. Counsel for respondent is recognized for his recross, if any. Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, napakinggan ko kanina yung isang sagot ninyo at sinabi niyo dito, just this afternoon, yes, we do believe that the Vice President had contracted. Naputo lang siya, but obviously contracted someone to commit a crime or to kill the President and the others. Kahapon, narinig ko na ipinapasa nyo sa investigative division ng inyong or intelligence service ng inyong ahensya itong tanong na ito. So, ano ba? Meron bang nakontratang papatay o walang nakontratang papatay? Yes, Your Dahil Honor. this morning lang sinabi nyo, you believe na merong nakontrata. Yan. Yes, Your Honor. Base ho doon sa utterances, we believe the Vice President na hindi ho siya nagbibiro nung sinabi niya yon. So, ang stand po namin, meron na ho siyang kinausap na tao. Anong ebidensya na meron kayo o meron ka o meron yung Cybercrime Division na made you believe na merong nakontrata? Una, Your Honor, kung yung pagbabasihan po namin is yung November 23 na may kinausap siya, pwede hong sabihin na nagjo-joke lang siya doon kahit galit na galit siya or etc. But then nung na-incorporate po natin yung November 26 na ni-reiterate pa niya at sinabi niya doon openly and in public na totoo may kinausap na siya to take revenge kung sakaling mamatay siya. So ang belief po namin, may kinausap ang Vice Presidente. Now, insofar as kung sino yung kinausap na yon, insofar as yung existence ng tao na yon, ang makakasagot po, Your Honor, since trabaho nila yun, yung aming intelligence service po o kaya yung aming So director. yung belief mo ay nanggaling doon sa mga statements Yes, ni Your Vice Honor. President Sara. No more. Statements and admission, sir. Yun doon lang nanggaling. Wala nang iba. Insofar as the Cybercrime Division, Your Honor, yes. Okay. And then, meron din siyang reply. Na sinabi niyo nga kanina, nagpadala kayo ng letter dated
December 2, Your Honor. December 2. And may reply rin si VP na dinideny niya na merong grave threat. Hmm. So pag dinideny Ito, tingnan nyo ha. Kasi nung una, hinihintay yung denial ni VP Sara. Hindi naman ni-deny ni VP Sara, kaya talagang tinuluyan namin. Kaya grave threat talaga. Pero kung dininay ngayon, wala sanang grave threat. Dito ho, ipo-point out nitong si Flower Base na dininay na ni VP Sara. Tinanggi na niya. Na walang ganito, walang ganyan. Pakinggan nyo ho. Biglang kakambyo ho itong si Lotok. niya na ginawa niya yung grave threat, obviously dineny niya na may kinontrata siya. 'Di ba? So bakit pa rin ninyo i-file o recommend na mag-file ng grave threat and inciting to sedition kung may denial na? Oh. Hindi ho, Your Honor. Ang na-establish po namin doon yung the elements of the crime of grave threat. See? Nung una, ang sinasabi nila, kasi kung meron naman denial si VP Sara, wala nang problema eh. Hindi natutuloy yan kasi dininay naman ni VP Sara. Ngayong sinampal ho sila ng denial ngayon, meron na naman ho siyang palusot. Diba? Itong Lotok na to, sa tingin ko, nasa bigit ho talaga ng alanganin itong mahama na to. Kaya lahat ho ng gustong ipasabi sa kanya dito sa impeachment na to, sasabihin ho lahat nitong mahama na to. Mahirap yung pinasok mo na yan, Brad. Mahirap sa totoo. Mahirap Nakita yan. namin. Sa bagay, kung di o manong meron ka namang kasong forgery, normal na talaga sa iyo yan, di ba? Na yan, kumbaga, nandiyan ka na di ba? Na-satisfy siya at na-comply siya. Nung na-refer po namin ito sa Department of Justice, nag-concur sa amin ng Department of Justice na indeed na-comply ninyo and therefore tuloy yung proseso. But what made you not bakit hindi nyo tinanggap itong paliwanag ni VP Sara sa kanyang letter? Dahil kaagad dito sa letter niya, may denial na ginawa niya yung grave threat and therefore wala rin na kontrata, no? Kasi magkadugtong yun. Correct. Well, Your Honor, mere denial would not discount the fact na na-utter niya yun. See? Nung una, naghihintay sila ng denial. O ibig sabihin, kahit na magpunta si VP Sara sa NBI, hindi siya magpunta, wala na ho. Done deal na ho yung kaso nitong si Boy sa kanya, yung findings nila dito kay VP Sara. Paano pa siya magpupunta? At may kinausap na siyang mga tao. Yun nga ang problema doon. Kaya namin siya gustong makausap personally para makapag-tanong pa kami ng other questions para makita namin, totoo ba itong kinontrata ng Vice Presidente o kinausap o hindi. Kaya lang, Your Honor, wala ho dun, hindi ho siya nag-appear. Yung kanyang sagot is mere denial lang, walang mga basihan. Kailangan, bago nyo paniwalaan, walang abogado, kahit magpadala pa siya ng liham. Gusto nyo personal siya magpunta. Gusto mo kamusapin ka muna niya. Gusto mo harapan niya sabihin na, Attorney Lotok, wala namang ganun. Wala akong hinar, ganun gusto mo. Kung nagpadala siya ng abogado, nagpadala siya ng sulat na complete denial na wala siyang hinar, walang ganito, hindi niyo tinanggap, kahit na magpunta siya dyan, nandito pa rin tayo sa impeachment na to, ngayong mga panahon na to, si Raulo. Even circumstantial na basihan. So, hindi ho namin siya sinama sa factor in considering whether or not a crime of grave threat has been committed by the Vice President. With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita nyo ba kung merong capability si Vice President Sara? Definitely po. Ano ang nakita nyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin yung kanyang sinabing pagbanta at yung kanyang gagawin? Well, Meron ba siyang NBI? Meron ba siyang PNP? Meron ba siyang AFP? Meron ba siyang DOJ? Meron ba siyang budget? Wala siya lahat nun. Ngayon kung pagdating dun sa kakayahan, hindi mahihina ang utak ng ating mga kababayan para makita na wala talagang kakayahan si VP Sara na isagawa yung sinabi niya na yun. for one, she is the Vice President of the Republic of the Vice President, wala nga lang budget. Tinanggalan pa ng security. Philippines. And number two, Hindi naman porket Vice President ka, may capability ka gumawa nun. Di ba? Yes, Your Honor, not necessarily. But alam naman po natin yung background, naging presidente ang... Hindi ka naman porket Senate President, may capability ka gumawa nun. Yes, Your Honor.
Yun So nga. anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin yun? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC Oh, dahil sa teka, iba na yan. Malayo na yan sa diyan sa At yung nagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya rin sa impeachment na to. Talagang pinagmimekos-mekos yun. Bigyan natin yung prosecution dito. +3, +6% sila. mga extrajudicial. By the way, yung issue ni Tatay Digong dun sa ICC, sa tingin natin, malapit nang umuwi si Tatay Digong. Didismantle daw ng Amerika yung ICC na yan. Abang lang ho tayo. Malapit nang umuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Killings, Duterte. etc. So, tinignan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ejercito, thereafter Senator Judge Ontiveros for their interjections. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, given that the Vice President repeated her alleged threats as presented no kanina, sabi niyo twice or thrice sa mga Opo. videos. Yes, sir. Did you consider her persistent in making the threat or in going through with the threat, because these two are different? Yes, Your Honor. I think yung in-explain ko po yan yung nature of instruction. Kasi yung nature of instruction niya, sabi niya doon, pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggat hindi mo mapapatay sila. So there, that's indicative of persistence na determined din po ang Vice Presidente na gawin yon at porsigido siya na doon sa kanya mga utterances kasi maliwanag po na sa instruction na hanggat hindi mo sila mapapatay, huwag kang titigil. So hindi ba ito tinatawag na persistent lamang doon sa threat kung may mangyari sa kanya? If something happens to her, di ba? Parang yun yung... nasa- Yes, Your Honor. Does the heat of the moment still matter here? Kasi maaring dahil lang sa bugso ng galit o sa takot ng gabing yun, nang nangyari dahil sa sitwasyon na nandun po sila sa batasan. Again, Your Honor, pwede pong mag-matter yan kung yan lang ho ang pinagbasihan namin, yung November 23, 2024. Kaya lang, gaya nga ng explanation ko, kinonsider namin yung mga previous statements na may patterns, may consistencies, yung October 18, 2024, as well as after ng November 23, which is November 26, 2024. So marami ho ang mga factor na kinonsider namin bago kami nag-conclude na indeed may violation ang Vice Presidente. Dahil dun po sa Attorney Lotok, no, sa Israel versus People, GR number 265736, dated November 19, 2025, sinabi ng Korte Suprema na sa pagtukoy kung may mens rea o kriminal na intensyon, kinakailangan ding umiral ang pagpupursige or persistence na Yes, sir. nabanggit natin. Yes, sir. Kung walang ganitong pagpupursige, walang krimeng grave threats. Yes, sir. Gaya ng mga bantang binitiwan lamang sa tindi ng galit o bugso ng damdamin, no, yung nabanggit natin kanina, Opo. o bilang biro at hindi naman sinundan ng anumang kilos o karagdagang pagbabanta. Yes, sir. In so far as persistence is concerned, nakita po natin yan noong November 23 utterances. At the same time, persistence in the sense na aside doon sa November 23, inadmit po niya at na-reiterate niya yon in the November 26, 2024 statement. Hindi, ngayon meron pa ba? Pero pa ba, tuloy-tuloy pa ba yung pagbabanta ni VP Sara? At gigil na gigil ba siya na ika nga merong mangyari kay Marcos Jr.? Tinatanong nga siya ayoko maging presidente. Partida, vice president yan ha. Kung merong mangyari kay Marcos Jr., siya papalit. Sa dami ng problema ng bansa na to, ngayong mga panahon na to, walang individual na gustong pumalit dito kay Adik. Base si kay Aimee. Dahil meron po sa sa Article 282, no, yung threats without persistence are not considered grave. Yes, Nako. sir. So, in conclusion, Mr. Presiding Officer, sa inyong palagay, ano-anong ginawa ng Vice Presidente ang may tuturing na pagpupursige o persistence sa kanyang mga banta? Well, Your Honor, October 18, sinabi na niya doon
na I imagine myself cutting his head, na gusto kong tanggalin yung ulo niya ba. In fact, may instance doon na sinabi niya na pag di kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Merong ganun nung October 18. And then pagdating dito sa November 23, she was hurling profanities and invectives habang galit na galit siya. Sinasabi niya, this country will go to hell dahil yung tao na yan na nakaupo, hindi marunong maging presidente. Wala akong kinukonsider na mas mataas sa akin. At the same time, he was lying through his teeth para lang makuha yung boto ng mga tao. And then nung kinausap niya na papatay sa 3. At the same time, dinugtong ho namin yung Swerte sila, wala si Senator Rodante Marcoleta dito. Kung nandito si Senator Rodante Marcoleta dito, merong kalalagyan tong lotok na to. November 26. Inulit pa ho niya yun na aside na persistence na yung nature ng kanyang utterances, inulit pa ho niya nung November 26 openly and in public na indeed may kinausap siya to take revenge. Na kung mamatay siya, patayin niyo yung 3. That's much persistence kung i-establish po natin yung persistence, Your Honor. Maraming salamat, Attorney Latok. That's all. No more further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Thank you Judge po. Erito. Senator Judge Ontiveros, you may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Botohan na tayo kung may 16. Salamat, Mr. Presiding Officer. Ano ba yan? Mr. Witness, Yes po, Your Honor. nabanggit niyo kay Senator Judge Ejercito, hindi ngayon lang, kanina, yung admission against interest. Sabi niyo po ang mga pahayag ng Vice Presidente ay maituturing na admissions against interest. Tama po? Yes, ma'am. May diferensya po ba sa pagtrato sa pahayag ng isang tao kung pabor sa kanya o against sa interest niya ang admission? I think so, ma'am. Ano po? Kasi base dito sa issue natin, ang Vice Presidente is abogada, alam na po niya yon na the moment she uttered those kind of statements, pwede ho siyang mag-fall in any criminal violation. So pagdating ho nung November 26, instead of avoiding mentioning those utterances, instead of denying mentioning or instead of denying that she made those utterances, ang sinabi po niya, ni-reiterate niya, yes, sinabi ko yan, na someone has to take revenge kung sakaling mangyari ito, mamatay ako. Yun po, Your Honor, ang nakita namin. Kaya ako nasabi na admission against interest po yun. So kung sa halip na i-reiterate niya, i-deny niya yung naunang sinabi, kung sinabi niya na hindi ko talaga minimin yan or may sinabi siyang maituturing na pabor sa kanya, iba po yung pagtrato niyo sa ganyang klaseng pahayag sana. Baka maging iba, Your Honor. Okay. So, ano po yung diferensya at saka halaga dun sa bigat na binibigay ng batas dun sa admission against interest? Well, pinapakita ho rito in the natural order of things, hindi ho i-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya o na ikakaharap niya sa isang paglilitis, something like that. Kapag ho inadmit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya, maliwanag na ginawa niya yon, sinabi niya yon, at determinado siya sa mga pangyayaring yon o porsigido siya sa mga pangyayaring yon. So, masasabi po bang mabigat o napakabigat ang diferensya, ang halaga na ibinibigay sa isang o sa ilalim ng batas ang isang admission against interest? Yes, Your Honor. Opo. Okay. Panghuli na lang po, Mr. Witness. Bakit nga po pinaparusahan ng batas ang grave threats kahit pa hindi natuloy
sa physical act? Well, Your Honor, for purposes of peace and order among the populace, pag hindi ho in-address yung speeches o yung utterances na magka-qualify as grave threat, magkakagulo ho yung mga tao. Pwede na lang ho sabihin kahit na sino na papatayin kita pag ito nangyari, gagawin ko to sa iyo pag ito Hindi naman, ang OA mo naman. Ano nga hindi naman dyan pagkasabi ni VP Sara nangyari. Oh. So, Hindi, para lang, ika nga, kumbaga, para lang mailabas lang nitong si Supot ang kanya mga gustong masabi dyan. Hayaan na natin. Yan tagal nila pinagplanuhan dyan. Kakulab pa nila yan si Risa Ontiveros. Paano na lang pagka hindi niya nalatag na maayos yan, di ba? I think the wisdom of the law is to avoid the disorder, the anarchy, and the chaos that it would create, Your Honor. So yung sinasabi niyong wisdom of the law ay hindi lamang sitahin o parusahan yung isang bagay na tumuloy sa physical act, kundi mag-serve ng deterrent para gawin Yes, Your Honor. ng taong iyon or ng ibang tao, Yes, Your yung Honor. grave threats. Pwede po yun, Your Honor, to serve as a deterrence, Your Honor. So may preventive na value din nakikita kayo Yes po, Your Honor. bukod sa curative. Opo, Your Honor. Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Rafi Tulfo, thereafter Senator Judge Alan Cayetano before the recross of counsel for respondent, if any. Senator Judge Tulfo, you may proceed and you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, aware ba kayo at one point in time, I just don't remember what date was it, na pinulled out yung certain numbers of security personnel ni BP Sara? Yes, Your Honor. Based on the news, may nakita po kami noon. When was that? When did it happen? 2024 yata, yung 75 PNP personnel Correct. from BPSPG, sir. Was that before the utterance of BP Sara in sa press con or after? Before, sir. Before. I think that's before, sir. So would it be possible na because of that, nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit, kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na praning at Very much possible, sir. Po, yun po. but hindi niyo ba inimbestigahan bakit na pinull out yung security details niya? May nakita ho kami, sir, doon sa Parang sumisinghot din nata itong si itong si Loto ka. Investigahan bakit na pinull out yung security details niya? Hindi si May ano. Si ano yun, si Kita Ligutan. ho kami, sir, doon sa November 26 na video, kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinasabi siyang issue sa security niya. Doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng Presidential Security Command. I'm not familiar with that. So, doon ho yung... Okay. Sino pong nag-cause ng pull out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos? Hindi ko ho siya masyado. Pero I think part ng reorganization, Your Honor, ng PSG, if I'm not mistaken. Part ng reorganization. So, ilan po yung na-pull out? 75. Na Hindi ko PNP po alam personnel. kung yan yun. Ang sinasabi ko po, Your Honor, yung dating BPSPG is under ng attached unit ng Armed Forces of the Philippines, kung di ako nagkakamali. And then, inilagay na siya sa ilalim ng Presidential Security Command. Yun po yung sinabi ng Vice Presidente during November 26 na security threat dahil dun sa event na yun. Yun po yung tiningnan din namin yan. Pati nga yung 75 personnel. Kaya lang, again, hindi po siya sufficient na mag-establish ng apparent violation of any criminal offense. Kasi nga, para siyang normal na function ng agencies and departments. Yeah, Mr. Witness, yun sa akin na kasi yung pag-pull out ba ng security, was it sudden? Did it, I mean, ano yung naging dahilan? At kanino galing yung order para i-pull out yung ilang numbers of security details niya, particularly PNP, and then sabi nyo nga,
yung sa PSG, nabawasan din ba base sa inyong investigasyon? Bakit nga po nangyari yon? Yung sa Anong nag-trigger noon? Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila kasi mayroong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong na nasa news na ginawa ng PNP o reason ng PNP bakit mayroong ganong pull-out. Then nung nakita ko namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Nung chinek ko namin yung news, yung per record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel. So marami pang naiwan. Yes po, Your Honor. And Okay. in fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yung bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng Presidente. Mhm. So nakita ko namin na hindi siya sufficient para maging valid basis ng investigation. Hindi ko katulad dito sa threat against the President na apparent po yung utterances na nangyari. Okay, dalawang katanungan na lamang, Mr. Witness. So base sa inyong investigasyon at karanasan, ilan ba dapat ang security detail ng isang Vice President? So, sorry po, Your Honor, wala po akong idea kung ilan Okay. po dapat yung... Last na lamang. So nung na-pull out yung ilan sa mga security personnel niya, sabi niyo nga 75, right? Sa PNP and then meron pa ata yung sa PSG. Nagreklamo ba siya? Sa inyong pagkakaalam? Doon sa November 26, Your Honor, I think ang isa sa issue niya na may threat sa security is yung paglipat ng BBSPG from attached unit ng AFP na maging under siya ng Presidential Security Command. Yun po yung narinig namin. Pero yung dito sa 75 personnel, insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa reports, sa news, sa social media na nagreklamo siya na nawala yung 75. Pero baka maliho ako, baka mayroon akong hindi nakita. Pero insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa news na nagreklamo siya dun sa 75 transfer ng PNP personnel from BPSPG dinala dun sa Manila, Your Honor. At hindi na siya nag-request ng augmentation o dagdag dun sa mga nawala na security detail? Mukhang hindi na po, Your Honor. Wala ko kaming nalaman kung may ni-request ba siyang dagdag. So is it possible na dahil doon sa pag-pull out ng security details, nasabi ko na kanina, tinatanong ko na again one more Paulit-ulit naman yan. time, Bigyan mo na kasing diin. Hindi dahil doon talagang gigil si VP Sara. Sabihin mo, Loto. yun probably ang tinitingnan na reasons ng mga sumusuporta sa kanya, siya or anybody sa circle niya na eto na siguro yon. Tama po kayo, Your Honor. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, ibang klase, palakpakan muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Solid talagang magtanong, talagang ika nga, nahuhubaran, no? Natanggalan ho ng salawal itong si Lotok. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Teka, ba't hindi ko napuntusan? Masyado akong bumilib kay SP Cayetano dun sa kanyang pagsasalansan dito kay Lotok. Ang points ho dyan dapat siguro mga 132. Maging katuloy lahat. Mahal natin ang Pilipinas.